Um, I will be discussing topic 37, which is technology acceptance model. Ano nga ba ang technology acceptance model? Ito ay isang teorya na nagpapaliwanag kung paano matutulungan ang mga tao na tanggapin at gamitin ang bagong teknolohiya. May dalawang factor ito. Una, perceived usefulness at perceived ease of use. Perceived usefulness, ito ay kung gaano kahalaga o nakakatulong ang teknolohiya sa trabaho ng isang tao. Ang halimbawa nito ay kung ang paggamit ng Google Map, mas napapadali nito kung napapadali nitong sabihin kung saan tayo pumunta o papunta sa mga pupuntahan natin. Perceived ease of use. Ito naman ay kung gaano kadali gamitin ang teknolohiya. Ang halimbawa nito ay mas gusto nating gumamit ng touchscreen na CP na cellphone dahil mas madali itong pindutin kumpara sa dating cellphone na keypad. So, ginagamit ito upang matukoy ang mga posibleng hadlang sa pagtanggap ng bagong teknolohiya at makagawa ng hakbang upang ito ay madaling tanggapin. May mga limitasyon ang TMA. Una, hindi nito ganap na isinaalang ang mga impluwensya ng kultura o konteksto. Pangalawa, nakatuon lamang ito sa dalawang salik at hindi isinaalang ang ibang aspekto tulad ng impluwensyang panlipunan. May mga modifikasyon sa TMA. Ang una ay TMA2 or Extended Technology Acceptance Model. Ito ay may kasamang panlipunan at contextual na mga salik. Pangalawa, UTOT or Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Ito naman ay pinagsama-samang modelo para sa mga mas malawak na aplikasyon. TMA3 or Technology Acceptance Model 3. Ito naman ay mas detalyado dahil isinama ang panlipunan at kognitibong salik. Diffusion of Innovation Theory. Ano naman ito? Ang teoryang ito ay nagpapaliwanag kung paano kumakalat ang bagong teknolohiya sa mga tao at komunidad. May 5 yugto ang proseso ng pagtanggap. Una, knowledge. Pangalawa, persuasion. Pangatlo, decision. Pang-apat, implementation. Pang-lima, confirmation. Mga salik sa paglaganap ng inobasyon. Una, relative advantage. Ang halimbawa nito ay ang paggamit ng LED light bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kaysa sa lumang incandescent bulbs. Pangalawa, compatibility. Ang halimbawa ito ay ang paggamit ng rechargeable na flashlight kasi hindi na kailangan bumili ng baterya na ginagamit dito. Pangatlo, complexity. Ang halimbawa nito ay hindi nagagamit ng bagong app dahil nalilito ka lang kung paano itong gamitin. Pang-apat, triability. Ang halimbawa nito naman ito ay sinusubukan nating gumamit ng libreng trial sa Spotify Premium bago ka magbayad para dito. Pang-lima, observability. Ang halimbawa naman dito ay napansin mo na ang iyong kaibigan ay gumagamit ng reusable water bottles, kaya gusto mo ring bumili dahil
mukhang nakakatulong ito sa kalikasan. Mga uri ng tumatanggap ng teknolohiya. Una, innovators. Pangalawa, early adopters. Pangatlo, early majority. Pang-apat, late majority. Pang-lima, laggards. Innovators ay noonang sumubok, like parang bumili ng bagong iPhone kahit mahal pa ito. Early adopters, gumagamit ng bagong app sa pagbabayad tulad ng Maya o GCash bago ito maging popular. Early majority, sumusunod kapag uso na. Pang-apat, late majority, nagiging bukas lang kapag tanggap na ng marami. Laggards, mga taong gustong magbayad gamit ang cash kaysa online payments. Or ito yung tinatawag nating mga oldies na hindi pa alam yung mga online payment, gaya ng Maya, PNB, GCash at iba pa. Socio-technical systems theory. Ano naman ang socio-technical systems theory? Ito ay tumutukoy sa ugnayan ng tao at teknolohiya sa isang sistema. Isinaalang-alang nito ang parehong aspekto ng sosyal at teknikal upang matiyak ang tagumpay ng bagong teknolohiya. Mga halimbawa ng socio-technical systems. System sa industriya. Una, healthcare. Gumagamit ang mga doktor ng telepono para tumawag sa pasyente at tanungin kung ano ang kondisyon nila. Pangalawa, manufacturing. Mga makina na gumagawa ng tinapay pero tao pa rin ang naglalagay ng harina. Edukasyon. Virtual classroom at e-learnings or paggamit ng mga projector. Transportation. Gumagamit ng Grab app para mag-book ng sasakyan. Finance. Nagdeposito ka ng pera gamit ang ATM pero may staff na pwedeng tumulong kung may problema. Bakit nga ba mahalaga ang pagsasaalang-alang ng social and technical factors? Ito, may tatlong reason ito. Una, mas madaling tanggapin ng tao kung ang teknolohiya ay akma sa kanilang pangangailangan. Pangalawa, maiiwasan ang hindi epektibong paggamit. Pangatlo, makakagawa ng tuloy-tuloy na pagpapabuti sa teknolohiya. At dyan na po nagtatapos ang topic 37. Salamat po.